Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ay opisyal ng binenta ng Buss family sa diversified company ng TWG Global na pinapangunahan ng CEO and Chairman Mark Walter. Ang majority owner din ng Los Angeles Dodgers na siyang nagkampiyon pa lamang sa Major League Baseball last year at malaki din nga ang ginawang investment sa Japanese star Shohei Ohtani. Tandaan na binenta ng Buss family ang majority ng ownership. Ibig sabihin ay may porsyento pa din siyang natitira sa kanila, kaya naman nananatili silang minority owner ng Lakers, tulad lang nga ng ginawa ni Mark Cuban sa Dallas Mavericks last season. Ang Lakers ay binili ng tatay ni Jeanie Buss, si Dr. Jerry Buss noong 1979 sa halaga na $67.5 million at agad niyang draft si Magic Johnson. Pinasa niya ito sa kanyang mga anak noong pumanaw siya taong 2013 at ngayon ay binenta ito ng kanyang mga anak sa halaga na umabot sa mahigit kumulang $10 billion. Madami ang natuwa sa galaw na ito dahil ang nakabili ay si Mark Walter, isang businessman na hindi takot na gumastos at gagawin ng lahat para magkampiyon ang kanyang team tulad ng ginawa niya sa Dodgers. Kaya naman posible makakita nga tayo ng mga pagbabago sa pagpapatakbo sa Lakers franchise na ito sa mga susunod na taon at mag-uumpisa nga yan sa darating na off-season. Handa nga mag-invest si Mark Walter ng long-term kay Luka Doncic tulad ng ginawa niya sa Japanese superstar sa baseball. So maghihintay nga tayo sa mga susunod na galaw ng Lakers mga kaibigan sa panguna ng kanilang panibagong majority owner Mark Walter. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Sa ngayon ay walang planong humingi ng trade si Giannis Antetokounmpo at ang plano nga ng Bucks ngayon ay bigyan ng sapat na tulong si Giannis upang makapasok pa rin sila sa playoffs. At sa playoffs ay expected na makakabalik na si Damian Lillard mula sa Achilles injury. Ayon sa report ni Bobby Marks ng ESPN, agresibo na naghahanap ng trade options ang Bucks upang matulungan si Giannis at mapanatili itong masaya sa kanyang team. Sa ngayon, ang obvious sa kailangan ng Bucks ay isang starting caliber point guard bilang pamalit kay Damian Lillard, isang center since free agent na si Brook Lopez, at isang backup power forward dahil free agent na din nga si Bobby Portis. Sa point guard ay kailangan nga nila na may depensa dahil obvious problem nga nila ito ngayong season. Well, available nga ang mga former players sila na sila Jrue Holiday at Malcolm Brogdon sa trade market. Pwede din nga si Marcus Smart ng Washington Wizards. Sa center ay marami din ang available, habang sa backup power forward naman ay available sa trade market ang tulad ni John Collins ng Utah Jazz. Big year nga ito para sa Milwaukee Bucks dahil wide open ang Eastern Conference sa magiging pagkakawatak-watak ng Boston Celtics. Wala ngang clear favorites next season sa conference na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?